So patuloy ako dahil may tumawag na yung anak ko na tapos na daw yung mass. Pero dahil sa haba ng pila, talagang mahaba, no? So magantay pa ako bago sila alis. So tuloy ko yung sinasabi ko, I'm not a purely vloggers o vlogger, what I mean. Kasi ang purpose ko lang mag-iimbita, samahan ako sa krusada ko. That is my very basic intention, ano. Nagsimula ako bilang isang vloggers 2020 nung during the pandemic dahil maraming sa ating kababayan na naabuso because naabuso dahil yung sistema ng ating kababayan, yung palakasan system, ano, palakasan system. So yun yung problema natin, yung palakasan system. Hindi man natin sabi ginawang hanap buhay, maaaring ginawang hanap buhay rin. So yan yung mga sitwasyon na paglabanan natin, pagtulungan natin. Balik tayo sa corruption. Balik ako muna, pinapakuhan ko sa'yo. Inuulit-ulit ko bakit ako nakikipagbasagan ng muka, mga kaibigan. Nakikipagbasagan ako ng muka that I want to change the system of the government. Second, I want to stop corruption. Third, I want to stop also or to eliminate communism in the country. So, lagi kong sinasama sa topic ko yan because that is my objective. Ano? Objective talaga yan. Kaya nga nakipagbasagan ako ng muka, sinasugal ko ang aking buhay, at mabuti naman at ang aking pamilya ay nakiisa sa aking layunin, ano. Kasi kung ang aking pamilya ay hindi nakiisa sa aking layunin, mahihirapan akong ipapatupad dahil kami mismo sa aking pamilya mag-aaway, ano. So balik tayo. So paano natin mabagong sistema? 1986, sinamantala lang na maupo sa kanilang kapangyarihan sa mga personal interest. Hindi ko masabi, hindi ko nakikita yung mga sinasabing na talagang ang pakay ay tulungan ng bayan, kung hindi personal interests lang ang karamihan. So ano nangyari? Gumawa ng batas, 1987 Constitution. Ayun, makakaliwa, maka-oligarch ang batas na yan, ano? So ganun ang 1987 Constitution. 1935, which is also adopted by other countries, yung 1935 Constitution. So according to my research and Attorney Mel Magdamo, the best constitution, which is the 1899 Constitution. So yun ang unang gagamitin natin, and siguro maybe we will redefine yung 1899 Constitution, kasi nga iba na ang environment ngayon. Katulad nitong social media, wala pa yan sa 1899 Constitution. So mas marami tayong isisingit or imomodified sa batas na yan. Although yung iba dyan ay it's applied sa lahat, ano. So mga kaibigan, nananawagan ako
na magtulungan tayo, samantalahin natin itong pagkakataon na tiwali ang ating gobyerno. So, yung EDSA 2, wala rin, ganun rin. So, sana to sa EDSA 3. Matawag man natin EDSA 3. Hindi man tayo sa EDSA magkukan magpakita ng pwersa. Dalawa lang ang gusto kong pakitaan ng pwersa dalawa lang. So, saka ko na banggitin yung dalawa lang na pakitaan ng pwersa. Actually, kung gusto natin ng himagsikan, pwede natin tapatan ang men in uniform personnel, because the armed forces and the Philippine National Police, galing kami dyan. Alam namin ang weak point, the strength of the armed forces. Alam namin yun. Kami nauna dyan Kami nag-isip niyan Isa kami sa nag-iisip. Pero sila yung may pwersa. Pero mas mapersa ang taong bayan. They are only 180,000 armed forces, and we are 117 million. Makuha lang natin ang 5 million dyan. We are not trained to kill enemies without firearms. Hindi kami trained dyan to kill enemies without firearms. And we are not enemies. We are fighting for rights. So, ganun mga kaibigan. Kaya, mga kaibigan, pagtulungan tayo mabagong sistema. So normally, pag nabago natin ang sistema, yung korupsyon, mawawala na yan. Because nabago natin ang sistema Mawawala na ang korupsyon. Then after that, pag wala ng korupsyon, wala ng issue ang komunista, wala ng komunista. So we will start from to change the government. Ganun lang mga kaibigan. So yan ang isang mga pangarap ko sa aking natitirang buhay, mga kaibigan. Patuloy ako. Sa ngayon ay lumalaban tayo. Sabi ko, we are not a purely bloggers. I am purely fighting our rights. Kasama kayo doon sa laban na yan. Isa ka sa isa pagtagumpay, isa kong ipagtagumpay yung Armed Forces Pension Management Gratuity Center, na kung saan yung 4.9 billion na from 18 billion plus, yung 14 billion plus was given less than 1 year. Was given less than 1 year. And yet, the remaining 4.9 billion is still, as of now, hindi pa na ibibigay. But I'm happy to say, to announce na naging successful na tayo. Because my requests and complaint were accepted by the newly commander of PGMC, which is Commodore Cases. This is Commodore Cases. Among 6 commanders of the PGMC, when I entered to the problem of PGMC, among the 6, isa lang yung tumugon sa akin, the newly commanded Commander Cases. I'm very thankful with General Cases. Dahil wala siyang tinatago. Nagtatrabaho siya ng tapat. And that is very good commander.
Yan yung mga pangarap kong commander, mga kaibigan.